Nalalabuan pa rin ba kayo sa 13th month pay ninyo? Attorney J, deserve ko ba magkaroon ng 13-month pay ngayong Pasko? Linawin natin lahat ito. Una, ang 13th month pay ay itinakda ng batas. Kaya mandatory dapat na ibinibigay ito. Hindi ito katulad ng mga bonus ninyo na kusang loob lang ito mula sa mga amo ninyo. Pangalawa, ang lahat ng rank and file na empleyado na nakapag-render ng at least isang buwang trabaho, entitled na sa 13th month pay kayo. At entitled kayo dito anuman ang employment status ninyo. Pangatlo, ang 13th month pay ay katumbas ng isang buwang basic wages ninyo. Hindi kasama sa pag-compute nito ang overtime pay ninyo at ang mga benefits at ibang bonuses ninyo. Pang-apat, ang halaga ng 13th month pay mo ay magdedepende kung ilang buwan sa isang buong taong kang aktibong nagtatrabaho. At prorata lang na ibinibigay ito. Ang ibig lang sabihin nito, hindi kasama sa pag-compute nito ang mga buwan na naka-maternity leave, naka-study leave o naka-extended vacation leave kayo. Kahit paid leaves pa ang mga ito. Panglima, ang 13th month pay para sa taon na ito ay dapat ibinibigay sa inyo ng hanggang Disyembre 24 lang ng taon din ito. Pang-anim, kapag nag-resign o natanggal kayo sa trabaho, makakatanggap pa rin kayo ng 13th month pay. Ngunit prorated na lang ito at isasama na ito sa final pay ninyo. At ang pampito, kapag empleyado kayo at hindi ibinibigay sa inyo ang 13th month pay ninyo, pwede kayong dumulog sa NLRC sa inyo upang magreklamo. Ayan, kinumpleto ko na para maintindihan ninyo. Jeanette.